Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan piling napakinggan ang iyong nararamdaman. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At muli po, kami po ay bumabati ng isang maligayang bagong taon at napakabilis ng panahon. At ilang linggo na naman po ang lumipas at sa ating pong panimula ng taon na ito. Ay dalangin ko po na tayo pong lahat ay merong mas maayos na goal, di ba, for 2024. At alam natin, this past 2023, the Lord has been a great blessing, di ba, na maraming pagpapala ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. At tayo po ay nagpapatuloy pa rin dito po sa ating programa at tayo pa rin po ay sama-sama dito sa mga kabataan dyan. Excited ako para sa taon na to at alam ko marami sa inyo ay nag-aabang ng kanilang graduation ngayong taon. At siyempre po ngayong gabi, sa amin pong pagbate sa bawat isa, patuloy niyo pong imbitahan din ang inyong mga kaibigan, mga kaklase, na tayo'y samahan dito sa ating programa dito po sa Heartline Youth Edition. At hindi rin po ako mag-isa ngayong gabi dito dahil meron akong mga kasama, nakikita nyo naman, mga nagagwapuhang pastor. At muli sa aming pagbabalik po sa ating first time na ulit tayo makikita ng ating mga kaagapay, mga kasquad. Kaya mga pastor, medyo kaway-kaway kayo sa natin sa ating video for tonight. And again, kasama po natin ngayong gabi, walang iba kundi ang ating Kuya Pastor Iel na of course, ito ay fresh na fresh. Yes. Diba? Nag-countdown tayo last year sa kanyang wedding celebration. Yes. And this time ito na. You're already a married man. Let us Yes. all welcome tonight. Nakasama po natin si Pastor Iel Mauricio. Good evening sa iyo, Pastor. Magandang gabi rin po, Pastor. And of course, sa ating mga kaagapay, yan. It's been a year. Wow, it's been a year. It's been a year. Kasi 2023, talon sa 2024. Yes, it's been a year actually. And yun na nga, sobrang nakakapanibago. Siyempre, sumalubong tayo ng taon na married na. So, I think there's new things that's about to come this year para sa akin. Excited ka ba? Excited, of course. At siyempre ako naniniwala ako, Yes. Pastor, marami kang maisi-share sa mga tagapakinig natin dito, di ba? Doon sa journey mo kasi nasubaybayan nila nung single ka pa. Yes, oo. Di ba? Hanggang nagkaroon ka ng relationship and then this time you're already married, di ba? At napakaganda na masubaybayan ng mga kaagapay natin kung paano pinagpapala ng Panginoon yung relationship na God-ordained. Diba? Yes, amen. Amen, Oo. Pastor. And later on, makakapagkwentuhan pa tayo at babati pa tayo sa iba nating mga kaagapay. Pero pakilala muna natin ulit ang Yes. isa pa sa gwapong pastor natin Yun. kasama. Yes. Mukhang ngayon lang magkakaroon ng muka sa ating mga Oo. tagapakinig. Di ba? Yung ating pastor na to. At madalas na rin po natin siyang kasama. Isa po sa ating counselor dito. At walang iba kundi si Pastor AJ Ornias. Yan. Good evening sa iyo, Pastor. Good evening po, Pastor. Good evening, Kuya Andrew. And good evening sa ating mga kaagapay. Good evening din, Pastor Iel. Good evening. Congratulations. Thank you. Best man. Best man, yes. Oo, kung di nyo po tatanungin, best man po. Best man po si AJ ni Pastor Iel. Tas ako po yung nagkasal. Yes. Yes. So Ninong. lahat kami merong kinalaman sa kasal. Yes. Exactly. Kaya lang, medyo sad story din kasi si Pastor AJ sa ilang na lang natin episode na kasama, Yes. 'di ba? Kasi meron siyang panibagong assignment sa Panginoon. Pero hopefully makasama pa rin natin siya Yes. in the future kasi kahit naman nasa malayo siya, 'di ba? So sa ngayon, Pastor, i-share mo naman ng konti ano yung binuksan ng Panginoon Diyos na opportunity for you na magamit din not only here in the Philippines. Pero sa ibang Yes. lugar, sa ibang sa ibang bansa. lugar. Saan ka ba dadalhin ni Lord? So, Pastor, dadalhin ako ng Panginoon sa Hong Kong. Hopefully by next week. At anong gagawin mo sa Hong Kong, Pastor? And ako ay magiging isang youth pastor sa isang church sa Hong Kong. Na Western church sila. Pangalan ng church is Union Church Hong Kung meron tayong mga kaagapay na nakikinig. Yes.
ng mga taga Hong Kong, pwede kayong pumunta, pwede kayong umattend ng church. Yes. So I will be there. And nakalagay sa kontrata ko, I'll be there for 3 years. So, it's an opportunity na binuksan ng Panginoon na I really thank God. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, kung hindi dahil sa faithfulness niya sa buhay ko, hindi ko naman may experience ito mga ganitong bagay. So, ayun po. Saka laging, napakaganda lagi ng plano ni God para sa atin. Amen. Yung purpose ba ni God, di ba? Amen. And naniniwala ako na si Lord yung nag-prepare ng Hong Kong for you. At naririnig tayo doon. Yes. Diba? Yung programa natin, umaabot yan sa Hong Kong. Binabati po natin ng isang magandang gabi din ang mga kapatid po natin from Hong Kong. And pwede mong ipag-imbita na sila ay join sa ating mga programs dito sa sa Heartline, 'di ba? At hindi lang Heartline, marami tayong program na talagang alam ko na pwede nilang makasama sa bawat araw at maging encouragement din. And meron ka bang gustong batiin, Pastor, bago tayo bumalik kay Pastor Iel? Siguro gusto ko lang po batiin siguro, Pastor, nakikinig sa ngayon ang aking batiin mo pamilya. sila. Ang aking pamilya nakikinig sila ngayon, si Pastor Art, si Mama, yung aking dalawang kapatid na nurse, na nagtatrabaho, na nagjo-duty. As of this moment, nagjo-duty. Nasa ospital. Nasa ospital sila. So God bless sa aking dalawang kapatid na nagtsatsaga as nurses dito sa Pilipinas. At pagpalain ang kanilang mga kamay as they take care of their patients. And ikaw, Pastor, meron ka bang gustong batiin? Of course. Hindi mo mawala sa bati ko ang aking asawa. This time, asawa na. Asawa na. Dati fiancé, di ba? Pero ngayon, asawa yan. Binabati ko ang asawa ko. And of course, yung family ko, alam ko nakikinig sila tonight. So, binabati kita pa. Yan, mami. Yan. Tsaka yung dalawang kapatid na makukulit. At syempre, Pastor, gusto rin nating batiin yung ating pong mga kabataan mula po sa One in Christ Fellowship, sa Vessels Youth Movement, at saka sa Legacy Sports Movement. So patuloy niyo po kaming samahan at patuloy tayong magkwentuhan patungkol sa mga usaping buhay. Yes. Diba? At patuloy pa rin tayo sa Bantay Kabataan. At syempre, batiin din natin, Pastor AJ, yung mga kabataan natin mula sa YL, diba? Sa Youth Lab. Oo, binabati ko ang mga youth namin na nakikinig ngayon sa Youth Lab or sa Kids International Ministries sa May Cainta, Rizal. Yan. Makukulit na mga bata. Then, pero namimiss ko na kayo, guys, and mahal na mahal ko kayo. Yun, at sigurado mamimiss mo sila kapag ikaw ay Totoo. nagpunta na ng Hong Kong. Pero kasama nila ang Panginoong Diyos, di ba? Kasama nila si Lord. At siyempre ngayon, patuloy pa rin ang ating assignment kay God na kumbaga mag-counsel, di ba? At maging tagapakinig ng mga kabataan natin, 'di ba? Kasi alam naman natin sa ating kapanahunan ngayon, talagang maraming ang daming changes, ang daming transition. Kumbaga kung meron mang consistent ngayon na nagaganap sa mundo natin, yun yung constant change talaga. Kapag hindi mo kayang sumabay dun sa pagbabago, ikaw talaga yung mahihirapan, 'di ba? Kung pag pinag-usapan lang natin yung trends dati era 'di ba? Para magbago at mag-shift ang trend, era ang inaabot, dekada, 'di ba? Para magbago yung mga trends. Pero ngayon kasi hindi Talagang parang siguro linggo-linggo may bagong trend. 'Di ba? And you really have to cope up with those changes. 'Di ba? Siguro iba yung coping mechanism ng mga adults compared to the younger generation. And syempre mas sound mind na tayo kapag tayo tumatanda na because of the experiences. However, yung strength naman ng mga kabataan natin when it comes to the changes that has been happening, mas mabilis sila nakakasabay. 'Di ba? Doon sa pagbabago, hindi yung emotions nila mas mabilis nakakasabay doon sa pagbabago na nagaganap sa ating lipunan, sa ating mundo, and even sa loob ng ating simbahan. At patuloy pa rin po tayo sa Bantay Kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan ang mga kabataan sa makabagong lipunan? So patuloy po tayong sasagot at tutugon po ng mga frequently asked questions ng mga young people na pinapadala sa atin. And we also encourage na lahat po ng aming tagapakinig, kung meron po kayong mga katanungan or may mga bagay kayong gustong linawin, feel free to send us your questions para yan po yung ating mabigyan ng priority dito po sa ating programa. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalaating oras ng Usapang Puso at counseling, at napapakinggan din po tayo via online streaming ng febc.ph, at kung saan man panig kayo ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan kapag dinownload po ninyo itong app na to. So available na po sa both sa
Android at saka sa mga Apple phones. Yan. Kaya wag na kayong magdalawang isip na i-download po ito para mas magkaroon po tayo ng access sa atin pong mga programs dito po sa FEBC. At tunay nga na sa mahabang panahon patuloy pong ginagamit ng ating Panginoong Diyos ang ating mga programa para abutin po ang bawat isa po sa atin. At ako po, bago pa man po ako maging isang host dito sa Heartline, isa po ako sa talagang napagpala dito po sa programang ito. Bata pa ako Hindi pa nga ako pinapanganak. Wow. Meron ng FEBC. Yun Amen. naman ang Praise katotohanan. At maging yung mga lolo natin at saka mga magulang natin ay ginamit ang FEBC ng ating Panginoong Diyos para mapatibay din ang ating pananampalataya. And may mga pagkakataon, kailangan mo ng timely word Di ba? Yung words of encouragement. And maraming pagkakataon na din na nagamit ang mga programa dito para ma-encourage din ako personally. And naniniwala ako na hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang ating Panginoong Diyos na gamitin, Yes. di ba, ang FEBC para umabot pa ng maraming mga tao. At gusto rin po natin magpasalamat sa ating mga kasama po dito. Shout out po sa mga kasama natin sa production. Nandyan sila Kuya Reggie Villena, sila Hannah Placer, ang ating RTB team. Namimiss ko na nga si classmate Hannah Placer dito sa ating program. At nandyan din si Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Maraming salamat po sa inyong pagtatapat at patuloy po tayong magsama-sama pa din ngayong 2024. At tayo nga po ay isang counseling program na mapapakinggan po from Monday through Friday. At iba-iba po yung mga counselor na makakasama ninyo simula po Lunes hanggang Biyernes. At tayo nga po ay every Wednesday dito mga kabataan. Kaya patuloy nyo nang ipamalita at i-share at i-encourage yung mga kaklase ninyo, mga kaibigan ninyo, mga kapatid ninyo. At siyempre para sa mga magulang, yung mga anak po ninyo, ay bigyan nyo po ng heads up na meron silang pwede makausap dito po sa ating programa every Wednesday. At tayo po ay mapapakinggan from 9:30 p.m. to 11 p.m. At patuloy po tayong magsama-sama dito. At kung kayo po ay merong mga counseling concerns, pwede po kayong magbigay ng inyong mensahe sa ating pong Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakakapag-like sa FB page natin, ito po ay 702 DZAS Radio TV. At dyan nyo rin po mapapanood ang ating programa. At pwede rin po kayong mag-message sa ating mga numbers. Kung kayo po ay Globe user at gusto nyo pong mag-text, yan. Ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman ay smart user, ito po ay 0999-223-5671 or 0961-784-9351. So, yan po yung ating mga numbers at ating pong Facebook page kung saan pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan. O kung meron po kayong reaksyon sa ating mga pinag-uusapan, gusto po naming marinig din ang inyong big idea. Di ba? Baka makatulong po yan sa ating mga tagapakinig din. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating counseling tonight, mga pastor, ready na ba kayo? Yes, Pastor. Oo, sa ating mga Game. questions. Muli po, ito po ay patuloy pa rin po tayong tumutugon ng mga katanungan mula po sa ating mga senders, mga ating mga kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan ng mga kabataan natin sa ating makabagong lipunan? So, Bantay Kabataan, frequently asked questions. Punta na po tayo sa unang tanong ng ating kaskwad, ng ating kaagapay. Sabi po ng ating kaagapay, ano nga ba ang purpose ko sa mundong ito? Yan. So, well, malawak yung katanungan niya. At the same time, naniniwala ako na hindi lang naman young people Yes. Yung talagang may Marami. ganitong katanungan, 'di ba? Marami. If you're someone who's lost, 'di ba? And hindi mo alam yung purpose mo, mahirap naman talaga Yes. na magpatuloy sa buhay na to. And hindi mo alam kung saan mo rin ilalagay yung hope na meron ka or yung kanino ka magiging dependent. Yes. 'Di ba when we talk about hope? 'Di ba kasi wala kang purpose. So tugunan natin mga pastor itong katanungan bilang isang kabataan. Ano nga ba yung purpose ng mga young people when you're young? Parang ganun. Parang saan mo ba mahanap yung purpose mo? Paano maiintindihan yung purpose mo? In order for you to make the right decision kasi you needed to know your purpose. Yes. So, isa pa siguro sa pinanggagalingan nitong kabataan natin, gusto niyang gusto niyang maging bahagi doon sa pagbabago na yung pag-change na, 'di ba? Pinag-uusapan natin kanina, change. Kumbaga, gusto niyang maging contributor doon sa positive na change na pwede niyang mai-contribute. Kumbaga yung purpose na isi-serve niya. Yes. So, let's talk about purpose. Pastor AJ, ikaw na una kong tatanungin. Para sa'yo, define muna natin, ano bang ibig sabihin ng purpose?
Actually, Pastor, gusto ko siyang tingnan din in a different perspective dahil nabanggit niyo po kanina about yung sa pagbilis ng change ng seasons Yes. ng kabataan. And I think isa yan sa pinaka-majority na tanong ng kabataan dahil sa sobrang bilis ng mag-change ng season, dahil sa sobrang pagbilis ng change ng society, people often ask the question, so dahil sobrang bilis, anong pwede kong gawin? Ano ang purpose ko? Yes. Dahil sobrang bilis. Yun yung advantage niya, and at the same time actually parang I would say disadvantage din niya. Kasi a lot of people, sa sobrang habol sila ng habol dun sa pag-change ng society or pag-change ng season, hindi nila nakikita na pati sila mismo is na napag-iwanan na sila. Or sa buhay pwede nila. kasi, Pastor, na kagaya ng nabanggit mo, di ba, about the change. And then, when it comes to purpose, yung iba, dahil nga sa mabilis na pagbabago, Yeah. na out of track. Yeah. Parang hindi nila maintindihan or pwede nga, they are lost somehow. Parang, ano pa ba ako? Significant pa ba? Di ba yung purpose ko? Yes. Kumbaga, siguro for a long time, meron kang sinaserve na Yeah. specific purpose na iniisip mo ito para dito ka. And then suddenly, merong major change na nangyari or major shift. And then suddenly you're lost. Yeah. Yeah. And at the same time, I think, Pastor, it's a valid question kasi ginawa naman tayo ng Panginoon dahil may purpose ng Diyos ang paggawa Yes. sa atin. And I think we are all created to have a purpose sa mundong ito. Siguro yung iba mas malaki, I don't wanna say na mas malaki ang purpose, pero siguro yung iba mas iba ang purpose sa ibang tao. Like I would give an example, siguro sabihin na natin sa isang church setting, iba ang purpose ng isang youth pastor, iba ang purpose ng isang senior pastor. Or ibang role ng youth pastor, ibang role ng senior pastor. Pagdating dun sa bagay na yun, dun ko nakikita na sobrang okay lang na tanongin yung tanong na yan. Kasi baka mamaya iniisip kasi nila, Kuya Andrew, yung nagtanong niyan is baka mamaya iniisip niya is okay lang ba na tanongin ko to palagi o okay lang ba na sabihin ko to palagi kasi baka mamaya pag tinanong ko to isipin ng ibang tao na hindi mo alam yung ginagawa mo o ganito ganyan. Gusto kong kung sino man yung nagtanong sa ating mga kaagapay, gusto kong sabihin sa'yo na it's okay. Okay lang na tanungin yun once in a while kasi hindi naman talaga kailangan you have everything figured out in life. And hindi naman talaga yun yung reality. And siguro, Kuya Andrew, if you ask me what is my purpose in life, ako kasi lahat naman tayong tatlo dito, naka-align din talaga ako sa sinasabi ng scripture. And kanina, binabasa ko yung Psalm 1 dahil it's really part nung gusto kong sabihin dun sa purpose na yun. And ang nakalagay kasi sa Psalm chapter 1 is that blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. I think connected din yung purpose, and in a way na when we delight in the Lord, pag nagsispend time tayo sa Panginoon, when we read His Word, when we pray, when we spend time with the Lord, then He will show us the way. Kasi sabi din naman sa Bible that He is the light unto our path, a lamp unto our feet. When we are intimately connected sa Panginoon, then we can know yung purpose natin sa buhay. Sasagutin ko po yun ng ganong angle, Pastor Andrew, sa part na yun. Alright, thank you, Pastor AJ. Ikaw, Pastor Yel. Define muna natin for you what's a purpose by definition. By definition, for me, purpose is a direction that you have to walk on. Kasi ito yung dulo eh. You have to see the goal, you have to see the end goal, or yung intentions mo. Or sabi sa ang verb daw niyan, it's a objective. Yes, it's an objective. Your objective in life. Or sa dictionary, pag binasa mo ang purpose daw, it's the reason for which something is done, Yes. or created, or for which something exists. Yes. Kumbaga, bakit ka ba nandito? Bakit ka Yes. Oo, malamang yun yung ano niya, pinifigure out niya. Bakit nga ba ako nabubuhay? Para saan yung buhay? Para yung pagising mo sa... ito na naman yung tanong natin. Para kanino ka bumabangon? Diba? Or para saan ka bumabangon? Kapag hindi mo naiintindihan yung purpose mo, pagising mo pa lang sa umaga, you will feel lost. Or yung why mo, Pastor Andrew. Oh, yung Why are you doing what you're doing? Exactly. Wala kang motivation, Yes, walang sense of direction, Yeah. di ba? Yes. Parang hindi mo alam what to look forward to. Wala kang tinatanaw eh. Kasi Yes. hindi mo naintindihan yung purpose mo. So, Pastor, for you,
Yeah, for me, maybe there are two things na I should say limiting, siguro yung naghihinder bakit nawawala tayo dun sa focus on finding our purpose. Number one is certainty. When we're certain about life, mas nakikita natin yung part na ay hindi ko na kailangan kasi I wanted to be here. Yeah. Kasi secure ako eh. No, diyan natatakot yung mga tao to be uncertain in life kasi hindi nila alam kung ano yung pwede nilang kaharapin. Mas maganda na yung certain ka kasi 'di ba? Nandito ka na eh. Ito na yung buhay mo eh. Masaya na ako dito eh. So it the danger of that is because dahil certain ka, ang dulo nun wala. Kasi iikot lang 'yan. It's a cycle na ikaw magiging stagnant ka and you would be in a place of losing this purpose. Kasi wala ka ng end goal. Wala ng dulo. And yan yung nakakatakot. Especially if you're, umabot na tayo sa point na we're asking this question of what's my purpose. Ibig sabihin, certain ka na. So, wala na. Nandun ka na sa cycle, nasa loop ka na to a point na wala na siyang dulo. And pag tinignan naman natin ang circle, wala naman talaga siyang dulo. Diba? So, number one is certainty. Pangalawa, limiting beliefs. So, yung paniniwala mo sa sarili mo, no, na okay na ako ng ganito lang, ito lang kasi yung pinaniniwalaan ko. Nasanay tayo ng ganun sa kultura ngayon ng Gen Z. Gen Z pa rin ba? Gen Z. Nasa generation pa rin tayo na Hindi ko nga alam kung anong generation yun. iba na ata tayo. Gen 1, 2, 3. Anyway, talking about limiting belief. Malaking factor kasi yung belief system ng isang tao in order for us to find our purpose. Kasi kung what you believe, 'di ba? Yun yung end goal mo, yun yung kaya mong puntahan, yun yung kaya mong paniwalaan. And kapag wala kang pinaniniwalaan, mahirap na magkaroon ka ng dulo. No, you would stay in a place na gusto mo lang. Na secure ka, wala ka dun sa battle zone kasi diyan natatakot ang tao. Especially kapag ikaw, parang ako, may mga times na parang masaya na ako sa buhay na meron ako. Ayoko nang mag-step out dun sa comfort zone na meron ako. Kasi okay na ako eh. Comfort zone. Kumbaga para sa akin, nandito na ako sa dulo. Feeling ko, nandun na ako sa dulo. Feeling ko nagawa ko na yung purpose ko sa buhay. But when the time came na nakilala ko ang Diyos, dun mas naging malawak yung pananaw ko, yung perspective ko sa buhay, na this is not the end goal of my life. Na meron akong dulong kailangang puntahan, na meron akong dapat gawin in order for me to reach the end goal. Yeah. 'Di ba? Especially dahil pinag-usapan natin yung Psalms, 'di ba? Kailangan nandun ka sa nakakabalibot ka dun sa mga taong wise people in order for you to be guided in that end goal na kailangan mong gawin. Especially you have to delight yourself in the Lord. Tama naman yun, Delight, Pastor. yeah. So, ganun ko siya nakikita. And maybe most probably kailangan siguro dapat may tayo mag-step out of that comfort zone na kailangan natin in order for us to see what lies ahead. Kung ano yung nasa dulo. Kasi kung di tayo lalabas doon, wala din. Parang sa akin, nasasayangan ako doon sa part na yun. And I saw myself in that place nung hindi pa ako nakakilala sa Diyos. So, ganun ko siya nakikita, Pastor. Kumbaga, ang sinasabi mo, Pastor AL, kumbaga, ang tao, marami sa atin, kung bakit hindi natin nalalakaran talaga yung pinaka-purpose natin is because minsan nalilimita or madalas nalilimitahan tayo ng mga bagay na alam lang natin. Yes. Halimbawa, kung lumaki ka sa isang environment, alam mo buhay ito lang. Yes. Or lumaki ka sa isang environment na wala naman talagang Diyos. 'Di ba? Na parang mabubuhay ka and then pagkatapos ng buhay mo dito sa mundo, that's it. Yes. 'Di ba? May mga ganong paniniwala. So if you grew up in that kind of belief, iikot doon yung sense of purpose mo. Kumbaga, yung buhay mo dito sa mundo, hayahay ka lang talaga. You get to enjoy life as is. Di ba? Parang, sabi mo nga kanina, Pastor, comfort, na pupunta ka doon sa comfort zone mo. Yes. Na parang, ayoko gawin yan kasi, parang ba't ko problemahin yung problema ng ibang tao? I have my own life to, di ba? To live. Yes. Parang, hayaan mo buhay nila yan. So, ganun. Pero pag ang isang tao, na intindihan niya yung pinaka-purpose at pinaka-intention talaga bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Siyempre yung prinsipyo ng paniniwala mo importante. Kanina dinefine nga natin, 'di ba, ano ibig sabihin ng purpose? Ang sabi dun sa definition natin, the reason for which something is done or created. So, we're talking about creation, being created, parang ganon. Yeah. So, tayo bilang mga Kristiyano, as what we believe, ito yung pinaniniwalaan natin, what the Bible tells us, di ba? Na
napakalinaw that there's a creator. Yeah. 'Di ba? Merong creator and he is God. We believe that it is God and tayo mga created being. At kung meron mang nakakaalam ng purpose na 'yon, Diyos yun. Yes. Bilang siya yung creator natin. Yes. And as we all know, kung sisimplihan natin ano yung pinaka-main purpose ng buhay ng tao is of course to glorify God. Amen. 'Di ba? To glorify him, that's the first intention. So yun yung pinaka-purpose ng tao kung isisimplify natin. Pero ang mahirap dito para sa ibang tao, ano yung ibig sabihin ng glorifying God? Yeah. So what does it mean to really glorify God? I think that's a harder question to answer. Kasi magba-vary to Yes. from person to person. Yes. Iba siya eh. Yeah. Oo, iba siya. sa ibang tao, Pastor. Exactly. Or depende rin sa lalim ng maturity, lalim ng understanding. Yes. Pero yun nga, yung sinasabi nga sa Psalms, 'di ba, Pastor, binasa mo kanina. And we are told to worship God with Yes. gladness. Yes, Dapat yes. kung papupurihan man natin ng Panginoon or kung lalakad tayo sa kalooban ng Diyos, hindi dapat mawala yung kagalakan sa puso natin. And kung merong mga tao ngayon na nakikinig sa atin, mga kaagapay natin, or yung mismong nagtanong nitong question na to, siguro nandun siya sa point ng buhay niya, kagaya nga ng sinabi mo, Pastor, siguro, yung nasa loop siya. And then, kasi pag nandun ka sa loop, nasa routine ka, eventually you'll get tired. Yeah. Yes. Or Get yung exhausted. ibang tao Burn sasabihin, out. burnt out or na-bore. Yes. Ang boring naman ng buhay, parang walang senseless eh. Yes. Parang ano ba, ganito ba, gigising na lang ba ako sa umaga, kakain ako ng breakfast, papasok ako sa school, uuwi ako, gagawa ako ng assignment, matutulog ako, then the following day, ganun na naman. 'Di ba? Walang ibang nangyayari sa buhay ko, ito lang. And eventually you'll get tired doing all of that. Kasi routine siya eh. 'Di ba? Para ka nasa isang factory. Yes. Diba? Para ka nasa isang factory ng sardinas, for example. Parang nandoon ka lang sa conveyor, paulit-ulit Yeah. lang. Eventually, hindi naman tayo robot eh. Yes. 'Di ba? Na para kumbaga paulit-ulit yung ginagawa natin everyday na hindi tayo makakaisip or makakaramdam ng purposelessness, 'di ba? Yes, yes. So, kung may mga nakikinig sa ating mga kaagapay, paano natin sila matutulungan na maintindihan yung purpose na to, that we should glorify God. At the same time, we have to live out our life. Habang nandito ka naman sa mundo kasi meron mga practical na aspeto that you really have to consider. Yes. So how are we gonna do it? Or paano natin maiintindihan? Medyo palawakin natin, Pastor. natin ng Oo, konti, tong yung glorifying the Lord, 'di ba? So bilang kabataan especially, just to of course to guide our young people, ano ba yung mga dapat na kino-consider nila? 'Di ba, for one, in making decisions, 'di ba? Ano ba yung paano ba, Pastor, kapag ikaw may magde-decide ka para or paano mo naintindihan yung purpose mo bago ka pa man, kasi tayo pare-pareho tayo nagpapastor ngayon. Ibig sabihin, naunawaan na natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Yeah. Masaya tayo doon Yes. na sinusunod yung kalooban ng Diyos. Pero kung wala tayo sa kalooban ng Panginoon, pwedeng ibang bagay yung mga ginagawa natin. Siguro hanggang ngayon, nandun tayo sa nightlife, di ba? Nandun tayo sa party-party, Yes. or nandun tayo sa YOLO, di ba? Yes. You only live Only once. live Kaya, once. kaya lahat ng desires ng flesh. Kasi may mga desires ng flesh eh. Sometimes, or most of the time, kapag wala tayong sense of purpose, kung ano lang yung maramdaman ng laman mo, or maisip mo bigla, di ba? Impulses mo. Yung impulses mo, yun yung gagawin mo eh. Feeling mo kasi, hindi, for as long as masaya ako. Di ba? And that's parang yun yung nagbibigay sa'yo ng direksyon, hindi yung purpose mo eh. Nagbibigay sa'yo ng direksyon kapag kabataan ka is yung mga desires mo eh. Yung mga impulses mo, di ba? Yung mga pita ng laman, yan yung Yes, mga yes. mas maingay sa atin. Pero eventually, we will come to a point na talagang isipin na ito lang ba talaga yung buhay or merong mas maralim na kahulugan. Yeah. Yes. Di ba? Pastor? I think, Pastor, dun sa binanggit niyo po kanina about lahat tayo meron tayong iba't ibang kwento sa buhay na to. I think dyan pumapasok yung purpose ng Panginoon on why He wants us na magkaroon ng relationship sa Kanya. Kasi iba-iba
ang Panginoon kung paano siya mag-deal sa iba't ibang tao. Like for example, sa ating mga pastor, sa ating mga yung talagang nagpo-full-time sa ministry, iba yung way ng Panginoon sa pag-deal niya dun sa mga ganun. So tayo, alam natin yung purpose natin kasi nakikita natin. Pero paano naman dun sa iba na hindi naman talaga tinawag ng Yes, ng na magpastor. Panginoon na magpastor? I think it varies with relationship. I think dyan papasok yung relationship mo sa Diyos. Kasi at the end of the day, yun naman talaga tinawag tayo ng Panginoon. At saka hindi mo naman kailangang maging pastor para Yeah, magka-purpose exactly. Yeah, ka. di ba? magka-purpose. Lahat ng bagay, may dahilan ng Panginoon. Bakit tayo may nilikha? dahilan. May purpose ng Diyos kung Yes. bakit mo pinagdadaanan yung pinagdadaanan mo ngayon. Siguro Iba-iba. dun sa nagtanong doon, or babalik ako dun sa sinabi mo, Pastor, na yung glorifying the Lord, I think magsisimula yan dun sa relationship natin sa Panginoon. Kasi ako, kung nung tinanong niyo ako, Pastor, about paano ko nakita yung purpose ko sa buhay, paano ko nakita yung purpose ko na, okay, magpapastor ako, pupunta ako sa Hong Kong para gawin to. Nakita ko siya through my relationship with God. And through the people na nakasurround sa akin. Una, yung relationship ko sa Panginoon, yung intimacy ko with the Lord, yung pag-pray ko, pakikipag-usap ko sa Kanya, pag-delight ko sa Word Niya. Pangalawa is yung mga tao na nasa paligid ko. Pinili ko yung mga tao na nasa paligid ko kasi alam ko mas makakatulong sila sa akin kaysa manghila sila sa akin pababa. I think isang aspect din yun para malaman mo yung purpose mo and maraman mo yung glorifying. So, kumbaga, Pastor, pag mali yung mga kasama mo, at hindi na ayon doon sa kalooban ng Diyos, mawawala ka talaga doon sa sa purpose mo kasi you're in a wrong crowd. You are in the wrong crowd. So, sinabi naman sa Bible yun, Pastor. So, pag gusto mo i-figure out kung ano talaga yung purpose mo in life, you have to be in the right crowd. You have to be you have to be in the right with the right person, yung Panginoon. And pangalawa, you have to be with the right crowd. With Kasi the right yung counsel people. mo eh. Yung counsel mo, Importante, yeah. Which yun naman ang binanggit ng Bible talaga, which is very, very important. And so, nung nalaman ko yung purpose ko, unang-una sa lahat is nagkaroon ako ng relationship sa Panginoon. Nung nagkaroon ako ng relationship sa Kanya, then through my time with Him, yung quiet time nga na sinasabi ng ibang tao, and through the people around me na nakatulong sa akin, dun ko mas nagiging clear yung purpose sa akin. Pero gusto ko rin sabihin, Pastor, para dun sa iba, is that purpose can vary per season. Anong ibig sabihin dun is that each season meron kang iba't ibang purpose. Like for example, sa akin, for this season of my life, ang purpose ko is to be in Hong Kong and mag-serve sa church kung saan ako magtatrabaho. And hindi ko alam kung saan ako the next season. Diyan din siguro papasok yung pagtitiwala sa Panginoon na alam niya yung ginagawa niya. Tayo hindi natin alam, pero siya alam niya. Alam niya may ginagawa siya in the background. Gustong-gusto ko yung sinabi sa Bible, for I know the plans, sa Jeremiah 20:11. Gustong-gusto ko yung first part na yun kasi for I know the plans, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin alam. Hindi natin alam yung plano ng Diyos para sa atin. Pero nakakasigurado tayo na yung plano na yun is maganda para sa atin. Yes. So, and siguro ako, Pastor, kung bibigyan natin ng mas specific, 'di ba, na direction yung mga kaagapay natin na nakikinig. In order for us to identify that purpose, siyempre, si God mayroong pag 'di ba, yung lahat ng binibili natin product may manual. Yes, yes. 'Di ba tayo ano yung manual natin? Bible. Nandun yung Word of God. Yes. Pastor, tama. Exactly. So, dapat tayo, kung gusto natin mas maintindihan yung purpose na yun, we have to start reading our Bible. 'Di ba? Na kailangan tanggapin natin na ang Biblia ibinigay sa atin ng Panginoon in order for us to be guided. Yes. 'Di ba kagaya nga ng binanggit mo kanina, Pastor, na light unto our path. 'Di ba kung gusto mo magkaroon ng liwanag, yung nilalakaran mo, you really have to open your Bible. And do you agree with that, Pastor? Actually, I would really agree, especially dun sa relationship. And may gusto ko nga ako isingit, Pastor, nung habang naririnig ko yung statement mo. And lahat naman yan nandyan na. Kumbaga, dahil nabanggit niya ni Pastor na it's the manual of life, alam mo ang kailangan lang sigurong gawin? Obedience. Siguro yung natitirang component ingredient doon sa part na yun with relationship is obedience. Siyempre, kailangan mong sumunod eh. Kumbaga, God has already laid everything in front of you. Promises niya sa Bible, yung lahat ng ginawa niya sa mga taong pinili niya sumunod sa kanya. Lahat 'yon, it requires obedience. And when you obey the Lord,
asahan mo yung dulo ng buhay mo magiging maayos. Magkakaroon ka ng sense of direction because you obey a higher being before you. Di ba? Yun yung sinasabi natin, di ba? Dapat council of elders. Kailangan meron kang mga mentors, accountable people around you na you really trust the most. And part of it is obeying those people because you understand their wisdom. Di ba? Sabi nga sa Bible na huwag mo nilakaran yung nilakaran pa ng iba. Kasi that's wisdom. Ganun ko po siya nakikita, Pastor. Tapos babalik pa rin tayo at the end of the day, babalik pa rin tayo na itong mga tao na to. Ito yung mga tao na grounded pa rin sa Word of God. Yes. And they were able to live by the principles of the Bible as well. So tayo, as a young person, may mga pagkakataon kasi siyempre yung interest natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag bata ka pa, hindi naman talaga ganun kalalim. So that's why you have to seek Boring pa sa ibang tao. boring pa eh. Hindi ka pa nagkakaroon ng interest eh. Yung iba nga, kumbaga generally, hindi talaga mahilig magbasa. Yes. 'Di ba? What more Bible pa yung babasahin. Yes. Kaya lang, if you wanted to figure out life, and sense of purpose yung hinahanap mo, hindi ka pwedeng lumayo eh. Sa salita ng Diyos talaga. Ako, kahit anong gawin kong isip, practical aspect of, 'di ba, counseling someone, ang pag nagtanong, ano ba yung purpose ko, babalik ako sa Word of God. Hindi ko pwedeng alisin eh. 'Di ba, dun sa picture yun, na hindi, ito kasi yung manual natin eh. And kung gusto mong maintindihan kung paano ka dapat nag-ooperate as a young person, go back to the Bible. Kasi nandun din naman yun. Sinasabi din naman, kagaya nga ng binanggit mo, Pastor AJ, di ba? Iba't iba ang season ng mga tao. When you say season, kasi nagta-transition, nagmamature eh. And even yung roles natin nag-iiba. Di ba? Pag bata ka, iba yung mga challenges mo, iba pa yung mundong ginagalawan mo, iba pa yung responsibility mo. Pero when you started to get in a relationship, so it's nagta-transition ka, panibagong season. And then mag-aasawa ka, and then pag nag-asawa ka, magkakaroon ka ng anak, unang anak, pangalawang anak, pangatlong anak, and eventually, alam mo yun, hanggang tumanda ka. 'Di ba? So, talagang tayo, yung bawat season ng buhay natin, kailangan naiintindihan natin siya, aligned siya eh. Dapat hindi siya pwedeng disaligned talaga. And kung magkakaroon lang ito ng kaayusan, kung again, makikita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. 'Di ba? Hindi lang naman natin sinasabi ito dahil for religion's sake. Kasi baka yung iba iniisip, napaka-religious naman ng sagot nila, pastor. Kasi pastor yung mga yan. Kaya yun lang talaga yung sagot. No, ang Bible have a lot of practical answers. Diba? Ang dami niyang practical na sagot para sa buhay natin. Yung iba lang, nami-miss out yung point na yun. Kasi may mga iba na silang iniisip agad. Parang ayoko ng Bible na naman. Hindi nila na-realize na this is the most helpful book na pwede nilang mabasa, 'di ba? Ang dami-daming mga libro na sinulat ng kung sino-sinong tao. Why not try reading your Bible and try to understand yung perspective mo, i-align mo doon sa sinasabi sa salita ng Diyos. Wala namang nalugi na sumunod talaga sa Panginoon, 'di ba? So, ako, yun, una siguro talagang matutunan natin, mahalin natin ang salita ng Diyos. And yung binabanggit nyo nga kanina, importante din na habang ikaw, personally, dinidiscover mo yan, yung purpose na yan, you have to surround yourself with the right people. Kasi kung may tanong ka, siyempre, dapat doon ka magtanong sa taong alam yung sagot. Di ba, wag kang magtanong doon sa alam mo namang wala siyang maisasagot eh. Di ba, alam mo namang nasa parehong mundo kayo, nasa parehong confusion kayo, but then you would ask that person for an answer. Eh, pareho kayo eh. Level mo lang yan eh. Baka nga mas marami ka pang alam, 'di ba? So yung paghahanap ng tamang mentor, 'di ba? Yung a mentor, paano ba maghanap ng mentor, pastor? Ano ba yung mga qualifications ng mentor dapat? Siyempre, ano 'yan? A good character. And ako, pastor, practically, I think mas maganda yung mas matanda sa'yo. Kasi kung mas matanda sa'yo, mas mature, mas maraming pinagdaanan sa buhay, and mas full of wisdom. Yes, that's right. Ang ideal nga actually sa counseling, dapat at least 10 years. 10 years. Ang itinanda sa'yo ng mga nagme-mentor sa'yo. Kasi kailangan mo yung 10 taon na advance nilang karanasan in order for them to guide you. Kasi nagkamali na sila, di ba? Natuto na sila, nag-explore na sila. And yung binabanggit mo kanina, pastor, mas matalino daw yung taong natututo sa kamalian ng ibang tao. That's why we needed counsel. Yung iba naman sasabihin, experience is the best teacher. Kaya kailangan maranasan muna namin. Hindi, sa mga stubborn na tao, Diba? Matitigas na wala. Hindi, kailangan ko muna maranasan talaga ba? Parang yung bata, di ba? Merong dalawang klase ng bata daw. Yung batang masunurin at saka yung batang pasaway. Sinabi ng nanay, wag mo hahawakan yan kasi mainit. Di ba yung batang marunong makinig, nakinig siya. Hindi siya napasok. Pero yung isa,
napaso muna para matuto. Oh, 'di ba? Magkaiba sila ng magkaiba ng learning. Yes. May Diba? wisdom dun, Pastor, eh. Kasi Yes. kung nakita mo nasaktan, bakit mo gagawin? That's Alam mo right. yun, parang... Tsaka may kahalagahan, Pastor, ang pakikinig. Yeah, totoo. Yes. Yung matuto kang makinig doon sa mga tao na, yun nga. Naranasan na or Oo, may kumbaga yun nga, experience yung nilalagay mo as a mentor. Pero, sige, sabihin na natin, wala kang mahanap na mentor. Nandyan yung mga magulang mo. Yes. Di ba kung pinag-uusapan natin purpose, isa sa mga unang mga taong mag-guide sa atin in order for us to find, kumbaga makita talaga yung purpose natin, yung mga magulang natin. Yes, yes. Di ba? So, you have to start listening to your parents. Amen. Di ba? Isa yan sa purpose purpose mo bilang kabataan. You really have Promises sa Bible yan. you really have to honor your mother and your father in the Yes. Lord, di ba? Ito yung sabi nga sa salita ng Panginoon, ito daw yung command na merong kakabit na pangako. Yes. At ang pangako ng Panginoon kapag natutunan nating i-honor yung mga magulang natin, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, ibibigyan daw tayo ng Panginoon ng mahabang buhay at prosperous life, Yes. pinagpalang buhay. Yes. So again, ito sa mga young people, that's one of our purpose is to be a good daughter or a good son. Yes. You have to give honor sa name ng mga magulang ninyo. So, ibig sabihin, kapag ito naintindihan, isa pala to sa purpose ko to honor my parents. Yes. 'Di ba? Ibig sabihin, matututunan mong pakinggan sila. 'Di ba? Matututunan mong irespeto sila. Imbis na tinitignan mo yung mga magulang mo bilang kaaway. This time maintindihan mo na kakampi mo sila. Yes. Hindi mo sila kaaway. And then let's talk about it, Pastor. Sige, ito na. Ihimay-himay na natin. Honoring your parents, is that one of the major purpose ng mga young people? I should say ako, Pastor. Kasi Oo. masasabi kong kasi yun yung isang bagay na I regret nung bata ako. Yeah. Kasi sobrang matigas ulo ko nung bata ako. Sobrang tigas. Hindi naman halata, Pastor. Oo, hindi na malata. Sana. Pero anyway, so sobrang tigas ng ulo ko to a point na ayokong makinig sa kanila kasi feeling ko pinapahiyaan nila ako every time na pinapagalitan nila ako. Ganyan, so on and so forth. Na I totally regret nung time na yun na bakit ko ginawa yun. Kasi parang sa akin, I should have been more dependent sa kanila kasi I know nothing. Nung mga time kasi na yun, dahil feeling ko, yun yung mas makakabuti sa akin. Kasi I feel good, in a sense. Naano ako sa kanila, naiinis ako kapag they would tell me na, wag yan, wag kang pumunta dyan, umuwi ka ng maaga, galing school, mga ganun. Feeling ko kasi, pinipigilan nila yung maturity ko. Pero, doon ko mas na-realize, after many years, na hindi pala. Kasi iniisip mo, Pastor, experience is the best teacher. Oo, Nabanggit mo kasi pinipigilan yung maturity ko. So, kaya- siguro ang mindset mo nung bata ka, Yes. hindi, kailangan ko maranasan yun para mag-mature ako. Para mag-mature, para mas matutunan. Oo, parang feeling ko hindi ko matututunan kung hindi ko madadaanan. Yes. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sinasabi niyo lang, di ba? yes. Parang ganon. So, yun yung naranasan ko. I lose respect doon sa part na yun na they know everything for me to grow. Yun yung parang regret ko nung time na yun. Kaya sobrang fan ako dyan. Yeah. yung Honor your honoring your parents. parents. Kasi nung kinasal ako, doon ko mas naramdaman yung value nila sa buhay ko. So, totoo lang ito yung pinaka reality check na nangyari sa akin. Or realization. Realization ko nung time na yun. Sabi ko, ang halaga pala ng respect nung part na yun. Sabi ko, doon ko nakita. Nung binivideoan kami dun sa namin, sa SDE namin. Sabi ko, nung nag-share yung nanay ko, sabi niya, mature na siya. Yung naririnig ko yung words na yun sa kanya, mature na siya, kaya na niya sarili niya. I pray lang na alagaan niya asawa niya, ganyan. Huwag siyang magpapakapasaway. Mas pinakikinggan ko siya, yung nanay ko, yung mother ko. Sabi ko, ang pala nun, ang heartbreaking sa akin kasi hindi ko nagawa yun dati sa kanila. Kumbaga yung life ko kasi under my grandparents, hindi sa kanila. Kaya yung declaration ng mother ko nung time na yun, he's not my son anymore. He's my father's son. Kumbaga, anak ako ng lolo ko at lola. Ayan. Sabi ko, medyo sa akin yun, kumurot ng onte. Yeah. Kasi feeling ko parang hindi pala ako naging part ng buhay nila. Pero nung na-realize ko eventually, I should have respected and honored them nung bata pa ako. Nandito sa point na bago mag-transition ng bagong season ko ng buhay. But it was good for me. It was a learning
process para maisip ko lahat ng mga bagay na yun. Na mas maintindihan ko siya. Yeah. So, yun sa akin, Pastor. Ikaw, Pastor AJ. Sa akin naman, Pastor, I think isa sa mga reasons kung bakit na importante yung honor ang magulang kasi unang-una sa lahat is binigayan siya ng Diyos para sa atin. Regalo ng Diyos para sa atin. Yes. Kahit to be honest, wala nga tayong choice. 'Di ba? Kasi bigay ng Diyos yan eh. Pero at the same time, nung binigay ng Panginoon yan, yung nasa isip ng Panginoon is that alam ko yung pangangailangan mo. Alam ko yung kailangan mo habang paglaki mo. So, ito yung mga magulang mo para tulungan ka lumaki. Nakaka-relate po ako ng malaki kay Pastor Iel kasi kahit ako nung lumalaki ako, hindi naman talaga ako yung big fan ng honoring and respecting your parents. Although hindi ako pala sagot, hindi ako ang madalas kong ginagawa is nagtatago. When I say nagtatago, nagsisinungaling or gumagala-gala, nagsisinungaling, hindi nakikinig sa kanila sa mga sinasabi nila. Pero ngayon, I would say, isa sa mga reasons kung bakit ako lalabas ng bansa at kung bakit ako magkatrabaho sa ibang lugar is dahil gusto ko yung honor silang dalawa. In terms of yung pangalan na dala-dala ko and at the same time yung finances na pwede kong matulong sa kanila. Sila, yung magulang ko yung isa sa mga pinakadahilan kung bakit ako lalabas at magtatrabaho ng ibang bansa dahil nga I wanna honor them sa lahat ng ginawa nila. And to be honest, I think last year September or August, lumipat ako pabalik sa pamilya ko. Kasi for the past 3 years, 2020 hanggang 2023. Naging independent ka na. Independent ako eh. Nakatira ako, may sarili akong lugar, naka-apartment ako, independent ako. And to be honest, masaya siya. Sa mga nakikinig natin, mga youth dyan, masaya maging independent. Pero mahirap. Nung bumalik ako sa pamilya ko, bumalik ako dahil mas nakatulong siya sa akin financially, nakaipon ako ng konti, ganyan. Nung bumalik ako sa pamilya ko, dun ko na-realize na sobrang privileged ko nung bata ako. Why? Kasi yung mama ko nagpo-provide sa akin everyday nung bata ako. Yung papa ko hatid sundo ako palagi. Nung bumalik ako from my independence, like nung galing ako ako lang mag-isa, nung bumalik ako sa bahay, mas naintindihan ko na ngayon, okay, ganun pala kahirap. Imagine mo, like nahirapan akong alagaan yung sarili ko. Like ako, nahirapan akong magluto, ganyan. Yung alagaan yung sarili ko. Nung pagbalik ko sa bahay, na-realize ko, okay, ganun pala kahirap yun. Mahirap pala mag-alaga ng bata. Lalo kung hindi mature yung bata, mahirap pala mag-alaga. And so because of that, nagkaroon ako ng appreciation more sa kanila na okay, ganun pala kahirap yun. And so because of that, I wanna honor them, I wanna help them na mas maging magaan yung buhay nila. So yun yung isa sa mga pinakadahilan o kung bakit, like sa akin, po mga pastor, kung bakit importante yung honoring your mother and father. Yeah. Yes, and napakalinaw naman sa Bible din kasi mga pastor, no, yung honoring, pag pinag-usapan kasi natin yung honoring your parents, malalim talaga yung kahulugan nito. Whether kasama mo yung magulang mo o hindi. Kumbaga yung pangalan na nakakabit. Yes. 'Di ba sa'yo? That's part of honoring, pastor. Yun talaga yung ibig sabihin. No? When you honor your mother and your father, ibig sabihin, lagi mong iniisip that hindi mo dudumihan ng pangalan ng mga magulang mo. Yes, So, sisikapin mo mag-strive to always do the right thing. 'Di ba? So, in-honor mo yung mga magulang mo kasi unang-una sa lahat, ina-acknowledge natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung hindi naman natin i-acknowledge sa God, why would I honor my parents? Yes. Kasi sabi nga, ito yung command ng Panginoong Diyos eh. 'Di ba na may kasamang pangako. So because we are honoring who God is, ibig sabihin, kadugtong nun kung ano yung mga gusto niya na ipamuhay natin. Mag-umpisa tayo bilang mga bata, hindi pa naman talaga tayo independent in decision making. Yeah. Yes. 'Di ba? Yes. So, yan, ikaw as a young person, madalas feeling natin may capacity na tayo to make our own choices eh, 'di ba? Feeling natin, alam natin lahat. Oo, feeling natin lalo na yung mga teenager, 'di ba? Hindi ako na dito sa bahay lalo sa panahon ngayon.
na even the younger generation can make a living out of the internet. Yes, Diba? yes. Yung TikTok lang or yung mga social media. YouTube yan, O naging avenue siya for the younger generation to earn. Eh maraming mga young people, lalo na sa kapanahon na natin, we are dependent sa parents natin because they are our provider. Yes. Pero sa panahon ngayon, dahil dun sa change, dun sa transition, yung mga kabataan, and even as in mga maliliit pa, di ba, can earn their own money. Yes, yes. Na yung ibang mga magulang, nagiging anong tawag dito, yung sila na nagre-resign sa mga trabaho nila para lang Tulungan yung mga bata sa mga career na stage mom at saka Yes, stage dad, yes. di ba? Talaga sila pa yung magde-direct nung nila, mga video ng anak nila. So, ganun na nag-transition talaga. And it affects our values and Yes. our way of living. Yes. Naapektuhan na rin kung paano yung thought processing natin, yung dynamics ng family also have changed because of all this. Pero ang Word of God kasi, hindi naman natin pwedeng baguhin kung ano yung laman yan, Yes. di ba? And then we would still preach the same thing. So as we acknowledge the Lord, we have to be reminded that as children, regardless of your age, Yes. Yes. kahit tumanda ka, kapag buhay pa ang mga magulang mo, you have to honor your mother and your father. Hindi ibig sabihin walang disagreements. Hindi naman, wala namang perfect na relationship di ba? Ganun Yes, ka-perfect na relationship. May mga disagreements tayo na pwedeng sa pakikipag-usap natin sa magulang, di ba? We would start to share our opinion, di ba? Nagkakaroon tayo ng matinding, minsan yung mga opinion natin, di ba? Parang, hindi, mapakinggan nyo naman kami kasi hindi naman na kami bata. Mga ganyan. Isipin mo, Sounds familiar. Di ba? Hindi naman na ako bata, pero isipin mo, 13 years old lang. Diba? Parang, hindi na ako bata, 13 years old ka pa lang. Sometimes sa young people, you have to also be reminded na pagkausap mo mga magulang mo, kahit mas sa tingin mo, mas magaling ka, mas matalino ka, mas achiever ka. Yeah. Kasi di ba, ang dami naman na talagang mga bata ngayon that are really smart. Yes. Bata pa lang matatalino na. Eh, yung mga magulang nila, pwedeng no read, no write. Or sabihin na natin, hindi naman ganun kataas yung na-achieve in life. And then, suddenly, ikaw, pinagpala ka, tapos feeling mo, kakayanin mo yung mga magulang mo because you know more. So, that's not how it works. Yes. So, that's one purpose that we have to serve as a young person. We have to learn to value our parents. And ito yung panahon kasi na dapat natututo ka naman talaga. You have to value those learnings, you have to value yung words of wisdom, 'di ba, ng mga magulang mo. Hindi mo pwedeng isang tabi yan. Yung sinasabi mo nga, Pastor, 'di ba, nakita mo yung diferensya nung nandun ka sa mga magulang mo tas nung umalis ka. Umalis ako, yeah. O isipin mo, Pastor, ano ka na, young adult ka na yan. Yes. Ngayon pa yung realization mo. Pero, di ba, what more yung mga young people, yung need nila of someone who would guide them. Di ba? Kaysa maghanap ka ng mga ibang tao na magagabay sa'yo, ba't di ka muna mag-umpisang makinig sa mga magulang mo? Yes. So, and that's one purpose that you really have to serve. Yes. Di ba, yung magulang. Isa pa, Pastor, when it comes to purpose, especially, siyempre, yung young people, yung iba kasi ganito na, hindi na ako mag-aaral kasi kahit di naman di ako mag-aaral, mas malaki pa yung kinikita ko dito sa ginagawa ko sa social media. Yeah. Pag-usapan natin, Pastor, dapat pa bang pinapahalagahan ng mga kabataan yung pag-aaral nila? Yes, of course. 100%. Kasi we're talking about the changes Parang Oo. minsan habang pinapakinggan nyo yung sinasabi ko, parang talaga ba ganyan mag-isip ang mga young people? Yes, alam ninyo yan. Yes, yes. Maraming out of school youth ngayon. And sometimes people are choosing, the younger generation are choosing not to go to school anymore. Parang practicality wise, hindi na. So, Yes. di ba bahagi ng purpose natin bilang mga kabataan, di ba habang ikaw ay kabataan pa, nandyan pa yung mga magulang mo, working, striving for Yes. your future, di ba dapat i-take advantage mo yung opportunity for you to learn? Yes. Di ba? Parang Pastor, mahalaga pa ba ang degree ngayon o hindi? Mahalaga pa ba ang diploma ngayon o hindi? So let's talk about that. Let's give light to that. Dapat bang mag-aral ng mabuti ang mga kabataan? I think part ng kung bakit napaka-importante din makapagtapos tayo sa pag-aaral or yung mga kabataan makapagpatapos sa pag-aaral is, part niyan is of course honoring the parents. Kung naghahanap yung isang kabataan ng way on how to honor their parents, I think unang-una is makapagtapos sa pag-aaral. Yes. Importante yan kasi ang hawak mo, again, sabi mo kanina, Pastor, ang hawak mo yung pangalan ng pamilya mo. Yes. And for you to graduate siguro high school and college, 'di ba? Hawak mo yung pangalan and sobrang grabe yung honor na yan sa magulang na parang napatapos ko yung anak ko ng Yes. pag-aaral. Sobrang laki ng honor na yan. And siguro ang isa
ko pang sagot dyan, Pastor, is a little bit different. Kasi contextually and culturally, Mhm. nasa Pilipinas tayo eh. Mhm. And para mag-survive sa Pilipinas, maganda yung may natapos ka. Mhm. Yes. When I say survive, hindi lang yung survive but thriving. Then maganda yung may natapos ka kasi kung nasa western culture tayo, kung nasa western world tayo or what, maraming opportunities. Pero dito sa atin, importante yung meron tayong natapos. Degree. May degree kahit papano. Bakit? Kasi dun sa degree na yon, it can catapult you to a lot of opportunities dito sa Pilipinas. Dahil nga very limited yung Dahil very opportunities limited, natin. oo. Yes. So, kung isa kang kabataan na nandito ka sa Pilipinas lumaki, I think very, very important, tingnan mo siya culturally. Kung masipag ka naman, kung madiskarte ka sa buhay, at kung kaya mo naman or what, edi sige, okay, go ahead. Pero, majority talaga, pinakamaganda is makatapos ka ng pag-aaral. At saka hindi Dito ka sa Pilipinas. hindi ka lugi, 'di ba? Na kapag ikaw nagkaroon ka ng degree, sinikap mo mag-aral kasi ang magbe-benefit naman nun ikaw pa rin at the end of the day. And gusto ko rin sabihin na marami kasing kabataan ngayon, narinig ko to palagi, is napapagod sila sa pag-aaral, napapagod Na-stress sila, sila. sa stress sila. Totoo naman, nakaka-stress naman talaga yung pag-aaral, pero hintayin nyo pag nagtrabaho kayo, magpapasalamat kayo dahil sabihin nyo, gusto ko na lang bumalik ulit sa pag-aaral kasi parang mas madali yung... Parang gusto ko na nga lang. Oo, di ba? Di ba? Parang sa atin dito, even sa akin, parang mas gusto ko nga bumalik na lang din nung college ako eh. Kasi sabi ko, parang mas madali yung buhay dahil bibigyan lang ako ng allowance, pupunta lang ako sa school, attend lang ako ng klase, mag-aaral ako, yun lang gagawin ko. Pero dahil ngayon, professional na ako, nagtatrabaho na ako, mas malaki yung responsibility. Sabi nga ni Spider-Man, di ba? With great power comes great responsibility. Alam mo, Pastor, pag naalala ko habang pinakikinggan kita, no, yung mga estudyante, kasi ang dami nga nagrereklamo ngayon kasi stress sila sa work, sa school. Eh, di ba ngayon, ang school ngayon, half day lang. Yeah. Dati yeah. naalala ko, whole day Whole kami. day yan. Whole day Panahon kami sa natin, school. whole day yan. Oo, Naalala whole ko day. yan. Nakaka-stress yan. Whole day ka sa school, tapos pag gumawa ka ng assignment, dahil wala pa masyadong internet, Yes. nung panahon namin, pupunta ka sa library para mag-research. Yes. Hanggang college, ginagawa namin yun. Di ba? Nag-uumpisa pa lang yung internet na maging popular di ba? Yes. Parang kami hindi, we have to find the right books. Pupunta kami sa iba't ibang library, sa iba't ibang universities. Ihingi kami ng permit. Isipin mo, para ka Kaya nga. pag-research sa ibang library, ihingi ka pa ng permit sa din Mahaba-habang sa din proseso. ninyo. Ang Yeah. haba ng process, haba ng pasensya na kailangan mo. Ngayon, pag nag-enroll ka, lahat online. Online. Yes. Di ba? Ang dali na magbayad online. Kami naaalala ko, 5 floor ng building yung pila, maghihintay ka buong araw. Tapos pagdating mo pa doon sa, malapit ka na doon sa dulo, cut off na. Isipin mo, aga-aga mong pumila, tapos cut off na. So, ibig sabihin lang noon, na yung panahon natin ngayon talaga, yung pasensya ng marami, umikli. Yes. Umikli talaga. Di ba? Kaya yung iba, Attention parang, span. no, yung iba, gusto nila paikliin yung proseso ng tagumpay nila. Yes. Na hindi na nila nakikita yung value ng pag-aaral. Kasi ba't kailangan kong mag-aral pa? Kaya ko namang kumita ng ganito habang bata pa ako. Habang ginagawa yung mga bagay na gusto ko. So, is education important? Of course, we value education. We value education. Maganda yung point mo, Pastor, na we have to consider yung culture natin dito sa Pilipinas. At the same time, yung kalalagayan ng economy natin. Di ba? Na parang dito kasi dahil nga yung opportunity limited, yung competition mas mataas. Mataas. Di ba? Kasi limitado yung opportunity mo, hindi kagaya sa western country sila. Ang dami nilang opportunity Hindi nagre-require dito sa atin nga, 'di ba? Isipin mo yung position mo, yung pinakamababang posisyon na apply mo sa kumpanya, pero kailangan may masteral. Totoo. Di ba? Doon nagkakaroon ng conflict 'di ba with the western culture kasi sa kanila they don't require so much. Yes. Ang mas importante sa kanila yung skill na meron ka Yes. more than the diploma. But for us, of course, we value education. Yes. And ito naman ang nakakatawa, Pastor, kapag nilabas mo naman yung Pilipino outside our country. Very resilient ang mga Pilipino. Yes, very resilient. At the same time, competitive tayo. Pwede tayong ipasok sa lahat ng klase ng trabaho. 'Di ba? At the same time, dahil nga ang dami mong baon. Yeah. 'Di ba? Ang dami mong backup So, mas marami kang industry na pwedeng mapasukan na talagang sabihin mo, you are trained for that. You are an expert at a certain, 'di ba, field. So, ikaw pa, sir, anong view mo dito pagdating sa pag-aaral? Dapat ba encourage pa rin natin yung mga young people to really study hard? Yes, of course. Ako, Pastor, kasi may mga, may mga nababrowse ako recently about education. Successful young people.
na naging successful sa work. Nagtayo ng negosyo, naging successful, ganyan. Merong sumisikat ngayon yung, Yes. yung kangkong chips. Yeah. Di ba? Oo. yung Yeah, actually, siya yung napanood ko. And pinakinggan ko yung view niya about education. Kasi ang tanong sa kanya, ba't gusto mo pa bang mag-aral? Kasi, syempre, successful siya Sabi niya, hindi daw siya naniniwala sa ganito, ganyan. Parang tinigil niya. Kasi nga, hindi daw siya naniniwala sa sistema ng Pilipinas, ganyan, when it comes to education. Pero ako, on my end, you have to still finish. Kasi it has a huge privilege in so many ways. Sabihin natin, sige, nagtayo ka ng negosyo, oo, ano ngayon? Pero kapag nakapagtapos ka, habang meron kang ganun, mas malawak yung privileges mo in so many ways na pwede mong, ano mo yun, open doors, maraming open doors na magbubukas. Na para sa akin, mahalaga ang education. At saka siguro ako, Pastor, when it comes to that story, maganda yung kwento niya to inspire. Yes. Na parang nagtagumpay siya at a young age, pero that doesn't mean na kailangan mong umalis sa school. na you would encourage other people or yung mga younger generation kasi hindi lahat magkakaroon ng parehong opportunity na meron ka. Yes. Kumbaga, Totoo yan. One in a million Aminin Yes. naman natin, hindi lahat nagiging ganyan ka-successful talaga. Yes. Ng bata, napasok mo sa industry. And blessing na lang din sa kanya na during pandemic talagang nag-click yung business. Yes. Diba? Pero you don't educate, ito na nga, you don't educate people na to get an education. Yes. Kasi hindi mo nakikita yung sistema ng Pilipinas. Paano naman yung mga success stories? Yes, There's a lot of success stories na bakit nagkakaroon ng malalaking privileges ang mga Filipinos outside our country. It's Yes. because of their background and education as well. Yes. Diba? Hindi natin, not because nangyari sa'yo, disqualify mo na yung kahalagahan ng isang bagay. Diba? Ang tanong ko rin dyan, Pastor, is actually, sa mga ganyang klase, what if yung business mo is nawala? Or what Nalugi. if nalugi ka? Do you have a plan B? I think practical din na meron kang natapos kasi kahit papaano meron kang plan B. Yes. Plan B or plan C na kung saan, okay, if hindi nag-work yung plan A, meron akong degree na pwede kong gamitin na pwede ako mag-apply sa ibang lugar or pwede ako mag-apply as a work and kaya kong suportahan yung plan A ko. So, very, very practical din talaga. Yung Yes, ganyan. that's right. At saka, at the same time, we're talking about yung purpose di ba? So, as a young person, purpose is bahagi talaga ng purpose mo yan to really study hard. Yes, Parang ito ay bahagi din ng paghahanda mo dun sa sabihin na nga natin real world 'Di ba? Kasi kapag bata ka, yung mundo mo hindi pa naman talaga ganun kalawak. Kasi yung mga magulang mo, 'di ba, hangga't maaari yung mga parents kasi natin. Gusto tayo kung pwede nga lang tayo ilagay sa baol para hindi ka 'di ba, hindi ka ma-expose. Kung pwede lang. 'Di ba? Huwag kayong aalis ng bahay kasi ayaw namin ma-expose kayo dun sa mundo kasi yung danger alam namin. Yes. 'Di ba? So education prepares you for that for the real thing. Yeah. Na pag wala na yung mga magulang mo, hindi na sila nandyan to guide you, to provide for you, you are equipped and prepared enough. Napakahalaga ng preparation 'Di ba? So yung pagiging kabataan natin is a preparation for the greater responsibilities. Yes. 'Di ba? Alba, kung ikaw young people ka, desire mo magka-family. 'Di ba? Ipaghandaan mo yung pagpapamilya mo, yung pag-aasawa mo, yung pagkakaroon mo ng mga anak, pagiging tatay o pagiging nanay, 'di ba? So you have to prepare. And the bahagi ng preparation mo na to at ng purpose mo as a young person is to really give your all when it comes to studying, 'di ba? Kahit na sabihin mong nakaisip ka mag-business ka, pero wag mo itigil yung pag-aaral mo. Ako, I will not really encourage the younger generation, mag-TikTok na lang or gumawa ka na, mag-YouTube ka na lang, gumawa ka na lang ng videos, 'di ba? Or ang daming mga online okay yan. Okay na may mga ganyan tayong opportunity, pero wag nating i-disqualify pa rin yung pag-aaral ng mabuti. Diba? Mangarap ka pa din. Nakakalungkot isipin mo kung lahat ng kabataan ngayon tumigil na sa pangangarap maging doktor. Tumigil sa pangangarap maging engineer. 'Di ba? So isipin mo 50 years from now, wala nang doktor halos. Yes. Wala nang engineer halos, 'di ba? Wala nang mga professional halos kasi yung generation natin in-encourage natin not to study. Yes. 'Di ba? And maraming industriya na kailangan talaga ng masusi at masikap na pag-aaral. Yeah, pumapasok din dyan ata, Pastor, yung binanggit natin kanina nung una sa yung unang part is yung instant gratification. Yes. I think ang generation ngayon, and aminin na natin even yung generation natin, is we want instant palagi.
Nakikita kasi natin sa sa social media like yung Totoo. mga instant stars, yung mga instant na pera na makukuha mo sa social media, yung mga ganyan. Okay, kapag nakapanood ka, paano yun? Oh, 'di ba? And nagkakaroon ka ng sa heart mo na parang gusto ko 'yun, gusto ko na 'yun. Yeah, pero again, uulitin namin is hindi lahat ng tao ganun ng opportunities. Iba-iba. Yes. Iba-iba talaga. At saka, ang hindi naman laging ang sukatan ng tagumpay ay, kumbaga, material eh. Yes. Diba? Hindi naman material. May mga ibang tao, nakikita nila yung purpose nila or mas nauunawaan nila yung malalim na kahulugan ng paglakad sa kalooban ng Diyos. Hindi dun sa material na bagay. Diba? Sometimes, there are people na they have to give up. Yes. 'Di ba yung pagiging materialistic, yung give up nila yung mga personal desires nila in order for them to inspire other people to do the right thing. Because sometimes doing the right thing is setting aside your own dreams eh. Yes. 'Di ba? Hindi, ito kasi yung tamang gawin kasi dito may pangangailangan eh. 'Di ba? For example, may mga tao na sa mga teachers, for example, may mga educators na totoo lang meron naman silang opportunity na kumita ng malalaking pera if they would teach abroad. Pero ngayon, nakita mo yung purpose mo as an educator. Paano kung dinala ka ng Panginoon sa isang community, isang slum na community na hindi ka man masweldohan ng maayos dyan or maaaring yung iba nga, volunteer ka pa eh. Diba? Pero if that's your purpose, nakita mo na yun yung purpose mo, 'di ba? Pag ikaw naiintindihan mo ng malalim yung purpose mo, hindi sukatan talaga yung mga material na bagay in order for you to sabihin na natin maging successful or maging happy ka. For as long as nandun ka sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Doon mo, yun pa rin yung mangingibabaw sa iyo. Umiiyak ka sa Panginoon, you would bargain kay God, pero at the end of the day, your acknowledgement of who God is keeps you grounded doon sa will ni God, 'di ba? Or doon sa we're talking about purpose. So tayo naman dapat din yung pinaka priority natin when we talk about purpose na parang nasa kalooban ba ako ng Diyos o wala. 'Di ba? And kanina pa natin pinag-uusapan nandiyan yung word of God to guide us, to convict us. Totoo lang pag nagbabasa ka ng Bible, 'di ba? Parang magugulat ka na lang kung paano buhay yung salita ng Diyos sa iyo. Na parang kang pagbasa mo parang yung moment na yon, all of a sudden may nababago sa iyo, may nababago sa puso mo, nababago sa isip mo. Yung dati yung parang sa haba ng panahon ito yung pangarap mo, tapos nagbasa ka ng salita ng Diyos, all of a sudden it changed. Yes. Parang okay, hindi pala dapat yun yung pangarap ko, ito pala dapat yung nilalagay ko sa puso ko. Tapos indeed you would start to pray, parang Lord, if this is what you want for my life, ikaw yung mag-direct ng bawat steps ko. Ikaw yung magbukas ng opportunity din sa akin in order for me to serve this purpose. Diba? Kumbaga, ikaw as a young person, kung wala ka pa dun sa calling, kasi Pastor, kanina pinag-uusapan natin, tinawag tayo eh. May calling tayo. So, very specific. Diba? And it gives direction to us because of that calling. Pastor ka. So, lahat ng mga decisions natin are in line with that purpose of being a pastor. Hindi, nandiyan ka para umabot ng tao. Pero kung wala ka pang ganun, na parang hindi ka naman tinawag talaga magpastor. Merong purpose na malinaw din sa Bible. Yun nga, we have to honor God. Yes. Dapat siguraduhin mo na yung ginagawa mo, honoring kay God. And practically speaking, honoring your parents. Kasi ginagamit ng Diyos na daluyan ng wisdom ang mga magulang natin habang tayo yung bata pa para magabayan tayo dito sa buhay practically. Until such time, nung binanggit mo, Pastor, nung nandun ka sa, kinakasal ka, nagbibigay ng mga words of wisdom ang parents mo, until such time, dumating ka sa point na mature enough ka na to really navigate life on your own. And this time, you're gonna build your own family. Diba? So, makinig ka pa rin sa magulang mo. And kahit nga may asawa ka na eh. Yes. You would still seek the counsel of your parents. Kasi siyempre, that's another ball game. Yung pag-aasawa mo is another ball game, diba? Yes. At so, ngayon, binibigyan natin ng kahalagahan din yung pag-aaral. Diba? We are encouraging the younger generation na mangarap ka pa din. Diba? Mangarap ka pa rin. Hindi porke kumikita ka, you would limit yourself dun sa... Kasi pwedeng mawala eh. Lahat ng bagay na material, pwedeng mawala sa isang iglap. Yes. Paano kung all of a sudden, di ba, maraming dahilan para mawala yung mga bagay na yun. Mabankrupt ka, magkaroon ng major shift sa family ninyo, kailangan mong gumastos, mauubos din yung pera mo. Magbago yung dynamics ng ngayon, ng social media, di ba? So, maraming pwedeng mangyari. So, iba pa rin yung meron kang backup plan. Yes.
yung backup plan mo, yun talaga dapat yung original plan. Dapat yung Yes. plan A mo eh. Oh, yun talaga yung plan A mo kasi Yun yun nagiging talaga. backup na. Kasi yun talaga yung purpose mo as a young person mag-aral ka. Kasi pag tumanda ka na, hindi ka na wala ka na masyadong oras para sa pag-aaral. Yes, totoo. Kaya ngayon dapat yan yung gawin mo, mag-aral ka kasi magiging tool mo yan, 'di ba? And kung pastor, isa pa sa nakikita ko when it comes to purpose na dapat sinaserve natin. Tama ba na as we live our life, dapat isa sa motivation natin is to be an inspiration. To inspire. For example, if you are called by God in this generation, ibig sabihin, you are to inspire this generation. And that's biblical. Yes, yes. Diba? You are called for this generation eh. So, how are you gonna do it? Parang kung bahagi ng purpose natin is to inspire, paano natin i-inspire? Diba? And paano natin i-inspire tong generation na to? Diba? Pastor, ikaw, ikaw siguro sa nilalakaran mo na ngayon, how do you plan to be an inspiration? Maganda yung tanong, Pastor. Kasi parang there's this night na pag-uusapan namin mag-asawa yan. Parang, kasi, well, nung mga nakaraang buwan, meron, syempre, may mga bridal shower, bachelors, ganyan. And, may mga parts doon na hindi namin alam na people look up to us. Especially couples, Parang mga young couples na dahil ganito, ganyan, kapag nasa ministry. And well, to cut the long story short, parang nagulat kami na may mga tao pala, young couples pala na ganun towards us. And sa amin, parang how can we be an inspiration? Ako personally, kung ako na lang sa calling na meron ako, basically it's about changing my mind and heart towards things in life. Kasi yun yung magmamatter eh. Parang sa akin, mas mahalaga yung hindi dahil nakikita nilang paano ba to? Kaya mong material things ba? Kasi yun yung nagiging basehan ng mga tao na bakit kailangan kanilang tignan, bakit kailangan kanilang sundan. Kasi meron kang mga gantong mga bagay. Sa akin hindi. Hindi dahil sa dami ng bagay na meron ka, kundi sa kung sino ano yung laman ng puso mo. Ano yung tinatayuan mo bilang isang tao. And ito yung pinakamahirap eh. How can you be an inspiration is to walk according to the plans of the Lord. Ganun ko sasabihin sa mga kabataan ngayon na iba ang nasa Diyos kaysa dun sa wala ka sa Diyos. Kasi yun yung pinag-uusapan po natin kanina, yung being in the center of God's will. Mahalaga po yun eh. Kasi kapag nasa sentro ka ng kalooban ng Diyos, secure ka sa lahat ng bagay. Hindi man sa material na bagay na lagi mong inaasam everyday, but kung ano yung purpose mo sa buhay. Kumbaga, sagot ni Lord lahat ng pangangailangan mo. Hindi lahat ng gusto mo. 'Di ba? Magkaiba kasi yung kailangan mo sa gusto mo eh. Yes. Sagot ni Lord lahat ng kailangan mo sa buhay. Sumunod ka lang. So napaka-importante nung obedience lalo sa atin, pastor, kasi siyempre tayo malinaw na sa atin yung pagkatawag ng Panginoon. Yes, yes. And nasa sayo na lang whether susunod ka talaga eh. Marami naman kasi sa mga kabataan natin matatalino naman talaga. 'Di ba? And they know what is the right thing to do. Yes. Pero may mga pagkakataon dahil nga yan kabataan, 'di ba? Maraming distractions, maraming kaagaw, yung kalooban ng Diyos. Minsan pinipili natin na mag-disobey pa din. 'Di ba? Parang Lord, pwede bang muna? Ako muna. Yeah. 'Di ba? Parang marami pa bata pa naman ako eh. Yes. Diba? Marami pa naman akong panahon to give my life to you. But for now, Lord, pwede bang akin muna 'to? Diba? Marami sa atin ganyan, 'di ba? Pero you have to be smart. Yes. 'Di ba? You have to be smart that obedience is a priority. Should be a priority. Parang kasi hindi ka naman ipapahamak ng pagsunod mo sa Panginoon talaga eh. 'Di ba? Pastor, mayroon kang gustong idagdag? Yeah, sa akin siguro, Pastor, to answer that question, one word, integrity. Who I am in private and who I am in public. For me to be an inspiration siguro for this generation is to build that integrity. Yes. Na Agree. sino ba ako in public and sino ako in private, kasi we can easily live a double life. Yes. Na we can look something or we can look
na parang ang galing-galing natin in public pero in Outside, private hindi. And I'm saying that hindi dahil I'm perfect, pero I'm saying that kasi of course yan din naman ng tayo mga pastor, yan ang tawag talaga sa atin ng Panginoon. At the same time kahit sa akin din mga personal struggles and what pero nakita ko talaga, and even the Bible tells that very very clear na we are set apart. Yung tribe of Levites sa Old Testament, sa Genesis and Exodus, they were set apart by the Lord nung binigay na ng Panginoon yung portion sa lahat ng tribes ng Israel. Ang sabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, wag niyong bigyan ng portion yung Levites kasi ang portion nila ako. Like the Lord is our portion. Ito yung mga Yes. religious priests during this time. And kasabay nun, ang sabi ng Panginoon sa mga Levites, because your portion is me, then you have to live a set-apart life. You have to live a consecrated life. Yes. And I think importante, hindi lang sa Levites, hindi lang siguro sa mga pastor, kundi sa atin lahat na merong relationship sa Panginoon, Yes. na nagpa-follow sa Panginoon, we need to be set apart. Na hindi tayo nakikiconform sa mundo. Di ba nga, Pastor, yung Yes. Romans 12, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will know the will of the Lord, Yes. which is good, pleasing, and perfect. Yes. So, in order for us na makita natin yung will ng Panginoon sa buhay natin, then we have to be set apart. And yung will ng Panginoon sa buhay, yung purpose ng Panginoon sa buhay natin is actually good, it's pleasing, and it's perfect. Doon nanggagaling sa salita ng Panginoon. Yes. Yan ang characteristic ng kalooban ng Panginoon. Good, pleasing, and perfect. Napakaganda niyan, Pastor. And maganda rin yung sinabi mo, Pastor AJ, kasi marami sa atin ngayon, mas mahalaga sa atin yung public image. Di ba? Kung ano yung nakikita ng tao, nag-a-adjust tayo ng values eh. Yeah. Pag hindi tanggap ng mga tao sa paligid natin yung values natin, we tend to change our values for the sake na maging acceptable tayo. Yeah. Yes. 'Di ba, sa society natin sa panahon ngayon. So, and that's a public image Yes. na nako-compromise mo yung private yung health nung private life mo. 'Di ba, just because you wanted to please those people na nasa paligid mo. So kaya nga mahalaga yung crowd kung nasan ka eh. Yes. 'Di ba? And unfortunately, social media may pros and cons talaga eh. Parang marami nang nagiging cons ngayon lalo eh. Yes. 'Di ba, dahil diyan Lalo sa- kasi yeah. kasi parang ang dami mong mga taong nakikita, iba pagkaharap mo, iba pag nasa social media na, yes. 'di ba? And when people started to post, lalo na ngayon may option na pag ayaw kong ipakita sa inyo yung gusto kong post, 'di ba? Pwede kong i-hide sa inyo. Yes. So, ibig sabihin nagkakaroon ng kalayaan yung ibang mga kabataan na mamuhay ng naayon sa kagustuhan nila. Yes. Na pipiliin nila yung crowd na nakakakita Yes. para walang check and balance, 'di Yes. ba? Check and balance, They can do that. Option kahit sa atin ng mga adult, pag ayaw nating makita ng mga tao what's happening in our life, i-filter natin sila, 'di ba, Yes. sa social media natin. So, maganda yung point mo na yun, Pastor, na we have to be mindful of our private life. Kasi kapag maayos yung private life mo, hindi magiging mahirap sa'yo yung image na ipakailangan makita ng mga tao publicly. Yes. Na kapag ikaw maayos yung private life mo, kahit na hindi mag-agree yung mga tao sa paligid mo, wala kang pakialam. Yes. 'Di ba? Tatayuan mo kung ano yung alam mong tama. Kasi alam mo yun yung purpose mo to stand for the truth. And to start na tumayo doon sa kung ano yung gusto ng Diyos para sa buhay mo talaga. Umpisa pa lang, Yeah. 'di ba? Bagamat na inallow ni God, sige, magkamali ka, inallow ng Lord, sige, magpasaway ka. Pero yun nga yung biyaya at grasya natin, 'di ba? Na tinanggap sa Panginoon sa kabila ng pagiging pasaway natin, undeserving. Pero God can still use our life if we would choose to obey Him eventually. Hangga't hindi mo nakikita ang Panginoon Diyos, hangga't hindi mo ina-acknowledge kasi na si God yung may akda ng lahat ng bagay at si God ang pinagmulan ng buhay ng tao, hindi mo gagamitin yung buhay na yan para sa Kanya. Yes. Kasi hindi mo naman nire-recognize na it's from Him eh. Diba? But once you realize and once you recognize na hindi itong buhay ko sa Diyos to, may purpose siya kung bakit niya ako inallow mabuhay up until now. And yun yung goal ko, to know that purpose and to live out that purpose. Yeah. And we fulfill our purpose of glorifying God by living our lives in relationship with Him. And at the same time, tayo, life of service. Yes. 'Di ba, nakita na natin, hindi, ang purpose ko is to serve God. Sa ano pa mang
kaparaanan yan, saan mang lugar yan, 'di ba? Basta paglilingkod sa Panginoon. At when you say paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa tao. 'Di ba? Ganun naman ang paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. We serve the people Yes. na talagang pinadala ng Panginoon sa atin. And mapalad yung mga tao ngayon na nakikinig sa atin na meron ng personal relationship kay God. Na ang tanging pinapanalangin mo yung malakaran mo yung kalooban ng Diyos. Yes. But for those people po na malinaw or aware ka that you still don't have that personal relationship with God. Maybe this is God telling you, 'di ba, that I want that personal relationship with you. Amen. Yes. 'Di ba? Na you have to you just have to accept what I have done on the cross, that I have died for you. I wanted to save you. I have a good plan for you. You just need to submit yourself. You just have to be willing, 'di ba, na magpagamit sa akin. At confess aminin your and sins. confess your sins. Aminin mo that you are not strong enough. 'Di ba? Aminin mo yung mga kahinaan mo, humingi ka ng tawad. 'Di ba? At tanggapin mo si Jesus bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas. Yes. Amen. At doon ka mag-uumpisa. Na naniniwala ako na kapag tinanggap mo si Kristo, nasumpungan mo yung kaligtasan, kasama nung pangako ng Diyos yung banal na spirito na gagabay sa'yo. In order for you to know your truths, di ba? God would reveal Himself and God would reveal the truths to you. Yes. He will be the light, di ba? Nandyan, papasok tayo ulit doon sa binabanggit natin kanina, Word of God. Doon ka magkakaroon ng interest. Diba? To really grow in understanding what the Bible is trying to say. And eventually, kapag yun yung nangyari sa'yo, doon mo ma-figure out bigla na parang Yes. ito pala yung buhay. Diba? Ito pala yung buhay na apart from God, hindi natin malalakaran yung kalooban ng Diyos. Yeah. Yes. Kung gusto mong malakaran yung purpose mo in life, you really have to walk with God. Yes. 'Di ba? Kasi siya yung counsel mo Siya yung magbibigay ng direction sa iyo. Apart from Him, lahat tayo, kahit sino sa atin, hindi natin malalakaran yung purpose talaga natin. Yeah. And napakabilis ng oras. And nandun na tayo sa dulo ng ating pong kwentuhan, di ba? Patungkol dito po sa usapang purpose. And bago tayo pumunta sa panalangin, ano yung mga huling words of encouragement? Or kung isa-summarize natin yung pinag-uusapan natin. Pastor, EL, ano yung mga huling words mo para sa ating mga kaagapay? Siguro, one of my encouragement sa ating mga kaagapay, especially sa mga nanonood ngayong gabi, wag tayong always and always read the Bible kasi ito yung manual ng buhay natin. At siguro to sum up this talk is basically it's more about reading and seeking God, no, sa pang-araw-araw nating buhay, day and night. I want to encourage everyone to ask, seek, and knock dun sa ating Panginoon kasi He is the author of life. He is the author and perfecter of our faith. So, yun po, Pastor. Yun, maraming salamat, Pastor El. Ikaw, Pastor AJ. Sa akin siguro sa mga kaagapay na nakikinig, unang-una sa lahat, I agree sa sinabi ni Pastor El. And at the same time, it's okay not to be okay. Okay lang na hindi mo figured out lahat na At meron first, sa buhay mo yes. at first. Pero at the same time, huwag tayong ma-stuck dun sa part na yon. Kasi I think tinawag tayo ng Panginoon to get out of our comfort zone and trust Him. And parte ng pagtatrust sa Panginoon is dadalhin niya tayo sa mga lugar na kung saan magiging uncomfortable tayo. Bakit? Kasi mas gusto niya magtitiwala tayo sa Kanya kaysa magtiwala tayo sa sarili natin. So, yun po yung sa akin. That's right. Maraming salamat, Pastor AJ. And sabi nga, the more we get to know our Creator and the more we love Him, the better we understand who we are. Amen. Diba? Napakahalaga na naiintindihan at nauunawaan natin yung ating mga sarili. And the more na we know ourselves, Yes. mas nauunawaan din natin yung purpose natin. Diba? At babalik ako dun pa rin sa salita ng Diyos natin, matutuklasan at mas mauunawaan yung kalooban ng Panginoon. And we were created to bring glory to God. Yes. That's the number one purpose. And kagaya ng binanggit mo, Pastor, God has a unique plan and purpose for each person. Diba? Diba? We do not compare notes. Yes. Diba? Kasi, kaya nga, sabi mo, yung characteristic ni God,
He is a personal God. Napaka-personal ng Panginoon. And pero whatever that purpose is, bagamat unique yung purposes natin at yung plan na yun, but we can know it. Yeah. Pwede nating malaman yun. Pwede nating matuklasan yun. And ano man yung plano ng Diyos na to, 'di ba? At the end of the day, pag plano ng Diyos yung gusto mong lakaran, ang magre-result 'yon yung kaluwalhatian pa rin ng ating Panginoong Diyos. Amen. And siguro sa mga practical na aspeto, dito ko po iiwan, learn to prioritize. 'Di ba? Matuto kang mag-prioritize, matuto kang mag-focus, magkaroon ka ng set goals in life. Ano ba yung gusto mong gawin? Ito yung mga practical na aspeto. Ano ba yung ina-aspire mo to be one day? Diba? Yan yung mga practical. At the same time, hindi pwedeng walang kasamang pananampalataya. You really needed to have faith and keep in mind na yung buhay mo is also not for yourself but to inspire other people. Yes. Diba? No, maging tayo, maging ilaw talaga tayo at asin. Kasi yan yung intention ng Panginoon sa atin. And nandito tayo to also be an encouragement and to motivate other people na gawin din to mga bagay na to. Yes. Nakilalanin ang Panginoon sa ating buhay. Nandito pa rin tayo, of course, to glorify the Lord at i-direct yung mga tao papalapit sa ating Panginoong Diyos and to trust Him fully. So, dapat, ngayong taon, umpisahan natin na mas magtiwala talaga sa ating Panginoong Diyos. Yeah. At nawa sa lahat po ng aming tagapakinig at sa mga nakasama po namin tonight, nawa kayo po ay napagpala sa atin pong kwentuhan at usapan. At sa atin pong pagwawakas, hilingin ko po ang Pastor AJ to pray for us as we close. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa opportunity na to, Panginoon, that you have given us na i-glorify ka namin through just this program, Panginoon. Maraming salamat sa mga nakikinig. Lord God, ang dalangin namin, Panginoon, for this year of 2024 is that we would depend on you. Yes. And we would trust you, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo. Hindi man namin maintindihan at hindi man namin makuha ang gusto namin. Pero Lord God, ang mahalaga yung gusto mo at yung ginagawa mo behind the scenes, Lord God. Even if hindi namin maramdaman, Lord, hindi yun ang katotohanan. Kasi ang katotohanan, meron kang ginagawa, Lord God. You are our life. You are the truth, Lord God. And gusto namin magtiwala sa iyo. And Lord, dinadalangin ko rin yung mga nakikinig ngayon na nandun pa rin sila sa crossroads ng buhay nila. They ask a lot of questions. And I think walang masama doon, Panginoon. Pero Lord, I pray that you reveal to them, Lord God, the truth. And you are the truth. You reveal to them, Panginoon, through this program, Lord, yung kanilang purpose, Panginoon, sa buhay. And the purpose ng buhay nila is to really glorify you in everything that they do, Lord God. So Lord, maraming salamat sa moment na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor AJ and Pastor AL. At muli, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kaagapay namin na nakasama namin for 1.5 hours dito po sa ating programa. At inyo nga pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa Ortigas Center, Pasig City, at kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Good night, everybody. God bless you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.